Balikan natin ang sitwasyon sa Angat Dam kung saan patuloy na bumababa ang water level. Naroon si UH Water Presenter Anjo Pertiera. Anjo? Miss Susan, good morning. Good morning mga kapuso. Kung mapapansin nyo, andito pa rin po tayo sa Norzagaray, Bulacan para alamin ang antas ng tubig dito sa Angat Reservoir. Tinatansyang nasa 4,000 million liters o 1,600 Olympic-sized pools ang isinusupply ng Angat para sa Metro Manila at mga karating probinsya nito. Dahil dyan, mapapanayan po natin si Engineer Patrick James Dizon, ang Division Manager of the Site Operations Management ng Metropolitan Waterworks and Sewage Systems o MWSS. Magandang umaga po, Engineer. Engineer, unang tanong po. Madali lang to, Engineer. Ano po ba ang antas ngayon ng level nitong Angat Reservoir? Opo, sa ngayong alas 6 po no, ng umaga, nasa 178.03 po yung elevation ng Angat Dam. So, maganda po yung naging epekto ng ulan sa magdamag at napababa niya yung bilis ng pagbaba ng ating elevation. Engineer, nakaka-apekto po ba ang El Nino sa pagbaba po ng water level dito sa Angat Reservoir? Yeah, actually po yung epekto po ng El Nino sa atin ay bumababa po, bumibilis po yung pagbaba po ng ating reservoir. So kaya po tayo nagtitipid ngayon para maibsan po natin yung epekto ng El Nino. Sabi naman ng Pag-asa ay ang epekto ng El Nino ay mararanasan natin hanggang first quarter of next year. So, kailangan po natin tipirin yung meron tayo ngayon. Engineer, 90% po ng tubig ng Metro Manila ay galing po dito sa Angat Reservoir. Ano po ang maging epekto niya sa patuloy ng pagbaba po ng water level dito? Opo, sa ngayon po ay binabaan po tayo ng alokasyon ng NWRB from 50 CMS to 48 CMS. So, dahil doon po ay nagkaroon po ng interruption sa mga areas po ng Maynilad. So 591 na water service connection po yung napektuhan from 7 p.m. to 4 a.m. Kung sakali pong magpatuloy yung pagbaba ng tubig dito sa Angat Reservoir, ano po yung mahakbangin na ilulunsad nyo po? Opo, sa ngayon po ay amin pong ini-implement itong ating mga augmentation measures. Ito yung mga short term po na water sources projects po natin. Ito yung mga modular water treatment plants na ating pong tinayo sa mga rivers dito sa ating Metro Manila, sa Cavite. Saka meron din po tayong ginagawa pong mga reuse of water from the wastewater treatment plant. So mga modular treatment plants din po ito. At itong mga treatment plants na ito ay ongoing na. Yung mga deep wells po natin ay ongoing na rin po na ating ino-operate para makatulong po dito sa ating kakulangan ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam. Engineer, kaugnay naman po sa water interruptions ng Maynilad. Paano nyo po pinagandaan ito? Opo, yun nga po, ang instruction po natin sa Maynilad ay ilimit po yung tinatawag pong daytime na interruption. Kaya po ang nangyayari po ngayon ay gabi na lang po tayo nagkakaroon ng interruption from 7 p.m. to 4 a.m. So that's the maximum po na nakikita po nating interruption. Kaya po binabantayan po talaga po natin ng Maynilad na yung mga advisory po nila na pinopost po nila sa ating mga kababayan ay dapat masunod. Thank you, Attorney. Last question na po. Bukod po sa Metro Manila, ano po pong ibang lugar ang apektado ng pagbaba ng water level? Opo, sa ngayon po ay Metro Manila lamang po yung naging affected. Actually, hindi naman po buong Metro Manila yung naging affected. So mga portions lamang po. Yung mga areas po na affected ay nakapost naman po sa social media accounts po ng Maynilad po. Maraming salamat, Engineer Patrick James Dizon. Mga kapuso, ayan muna ang latest dito sa Norzagaray, Bulacan. Maraming salamat po. Ito po ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, ano man ang panahon. Know the weather before you go para mark safe lagi, mga kapuso. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka ring masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.